tao ba to? Sander anak, halika muna dito at ilawan mo dito banda. Parang may tao eh. Rinig ni Charmaine na wika ng isang medyo may katandaan na. Nasa ulirat na ang dalaga ng mga sandaling iyon, pero mas pinili niyang bumalik sa pagkakahiga sa may damuhan nang makita niya ang mga ilaw na nagmumula sa flashlight na papalapit sa kung saan siya naroon. At kahit katina-katina ang kanyang buong katawan, ay pinilit niya pa ring huwag iyon pansinin at magkunwaring walang malay. Gabi na din kasi naman noon at tanging ang distansyang solar lights lamang ang nagpapaliwanag sa buong paligid. Ramdam niya pang inilawan ng isang binata ang kabuuan niya, saka saglit na natahimik. Lumapit ito sa kanya at chinek ang pulsuhan nito. May pulso pa po siya, ma. Hindi ko lang alam kung ilang oras na ba siyang nakaratay dito. Rinig niyang wika ng isang binata. Naku, sinong anak kaya itong batang to? Ngayon ko pa lang siya nakita dito. Ang mabuti pa, buhatin mo na lang siya anak para madala na natin sa bahay. Sa bahay agad, ma? Pwede naman pong sa ospital na lang eh. Bukas na natin dalhin siya sa ospital. At anong oras na? Masyado nang delikado bumiyahe. Tumango naman ang binata at kinarga na nga ang nagkukunwaring walang malay na dalaga. Sa backseat siya nilagay habang hinahagod-hagod naman ng ginang ang kanyang ulo. Hindi ni alam kung ano ang meron sa kamay ng matandang babae, pero agad siyang nakaramdam ng kaginhawaan sa mga haplos nito. Gustuhin man ni Charmaine na buksan ang dalawang mata upang tingnan kung ano ang hitsura ng ginang, pero hindi pwede at baka mahuli pa siya nito. Kaya mas pinili niya na lamang magkunwari hanggang sa maramdam na nga niya ang paghinto ng sasakyan at muling pagkarga sa kanya ng binata. Sinubukan niyang idilat ng kaunti ang isang mata para makita ang bumubuhat sa kanya dahil amoy pa lang nito sobrang gwapo na. Hindi naman siya nagkamali nang makita niya ang mukha nito dahil sobrang gwapo nga nito at manly na manly pa ang tindig. Ma, saan ko po ba siya ilalapag? Rinig niyang tanong ng binata. Doon muna siya idiretso sa kwarto ko sa taas at maglalapag na lang ako ng kutsun sa hapag para ako naman doon ang matulog. Tumango naman ito at inilapag na nga si Charmaine sa silid ng ina. Ma, sigurado ka bang dito muna siya? Kaya ko po namang bumiyahe papunta sa ospital eh. Ay naku anak, mas hindi ako makakatulog kapag bumiyahe ka ng ganitong oras. Okay, sige na. Okay na ako. Iwanan mo na lang kami dito at bibihisan ko na rin siya. Okay ma, check ko muna ang gate sa labas at baka hindi na ilak. Pati na rin po ang basement. And matutulog na rin po ako after. Huwag magpupuyat Oliver ha? Opo ma, as always. Good night na po. Pagkasabi nga nooy, umalis na ang binata. Ramdam naman ni Charmaine na unti-unting tinatanggal ng ginang ang kanyang medyo basang damit, saka binihisan. Nahihiya man siya ng mga oras na iyon, pero kailangan niyang magkunwaring wala pa ring malay. Kay gandang bata, bakit ka kaya napadpad sa taniman namin ng gulay? At bakit wala kang malay? Halos pabulong na wika ng ginang habang napahinga ng malalim. Pagkatapos niya ngang bihisan ang dalaga, ay naglapag na rin siya ng kutson sa ibaba ng kama at doon na nagpasyang magpahinga. At nang patayin na ng tuluyan ang ilaw, ay doon na nga nagmulat ng paningin si Charmaine at agad na paisip. Kailangan niyang makagawa ng paraan para hindi siya madala sa ospital kinabukasan, kaya gagawa na lamang siya ng isang eksena. Hindi siya sanay sa pagsisinungaling pero mukhang magagawa niya na iyon alang-alang sa sarili niyang buhay. Kinabukasan nga
ay kasabay ng pagtunog ng tiktilaok ng manok ay ang pagising din ni Charmaine. Pansin niyang wala na ang ginang sa hapag, kaya alam niyang baka nasa kusina na ito't naghahanda ng agahan. Tumayo naman siya agad, huminga muna ng malalim saka lumabas. At kasabay ng paglabas niya sa silid na iyon ay ang simula ng kanyang pag-arte. Saktong nakita naman siya ng ginang agad dahil papunta na din sana ito sa silid upang siya'y tingnan. "Oh, iha? Ay, salamat sa Diyos at nagkamalay ka na. Halika't uminom ka muna ng mainit na kape. O teka, gusto mo ba ng kape o gatas?" Tarantang tanong nito. "Kahit ano po, salamat." Mahinang tugon naman ng dalaga. Naupo naman agad si Charmaine at habang nagtitimpla ang ginang ay doon na siya muling nagsalita. Mawalang galang na po. Pero bakit po ako nandito? Paano po ako napadpad dito?" Pagsisimula ng kanyang plano. "Oh, ito, inumin mo muna itong gatas para magkalaman naman iyang tiyan mo." Wika ng ginang na siyang ginawa rin naman agad ng dalaga. "Ang totoo'y hindi rin namin alam kung bakit ka nandoon sa taniman namin ng gulay eh. Nagkataon kasi na nasisira ang mga gulay namin ilang gabi na at may mga pesting insektong kumakain daw. Kaya nagpunta kami kagabi ng anak kong si Oliver para maglagay ng lason sa mga insektong naninira ng gulay namin. Mabuti na lamang din at doon ako sa kabila pumwesto at napansin ko nga na may figura ng taong nakahiga sa may damuhan. Hindi ko naman kasi masyadong maaninag ang gitsura mo kasi malabo na ang mata ko at sobrang dilim pa." Kwento pa nito. "I'm sorry po, pero wala din po kasi talaga akong idea kung paano po ako napunta doon eh." "Ano? Ibig sabihin, hindi mo alam na nandoon ka? Ano bang pangalan mo at taga saan ka para mayatid ka na ng anak ko?" Hindi ko rin po alam." "Diyos mio santo, hindi mo maalala ang pangalan mo at kung saan ka nakatira? May amnesia ka iha?" Magsasalita na sana si Charmaine pero biglang dumating si Oliver at agad na lumapit sa gawi nila. "Ma, pinadeliver ko na po ang na-harvest kong gulay. Ang iba hindi na napakinabangan dahil sirang-sira na. Pupunta din ako sa office, maybe later in the afternoon, para i-check ang trabaho ng mga empleyado." "Oh, finally, gising ka na." Baling nito sa dalaga. "Anak, hindi niya daw maalala ang pangalan niya, pati na rin kung saan siya nakatira." "Wait, may amnesia ka?" "Well, if that is, dadali na lang muna kita sa ospital para malaman natin kung ano ba ang cause niyang memory loss mo. Teka, magbibihis lang ako." "Oh, no, wag. No. Ayaw kong dalhin mo ako sa ospital. Hindi ko alam pero bigla akong nakaramdam ng kaba pagkabanggit mo ng salitang hospital." "May past experience ka ba sa hospital?" "Oh geez, bakit ko nga ba tinatanong eh, wala kang ang maalala. Anyway, kailangan ka pa rin madala sa hospital para ma-examine ka ng doktor. Hindi kasi kami sure ni Mama kung ilang araw ka na nakaratay sa may taniman namin eh. Kasi kagabi lang naman kami nakacheck doon. Isa pa, kailangan nating malaman kung okay ka lang ba talaga." "Okay lang ako, I swear. Wala naman akong nararamdamang weird sa katawan ko. So, I'm sure okay lang ako. Hindi mo na ako kailangang dalhin sa ospital. Please, huwag doon." Saan mo ba gustong dalhin ka namin? Sa police station?" Please no. Baka kasi kaya ako napadpad sa taniman niyo at walang malay ay dahil may nagbabanta ng masama sa buhay ko. Kapag manawagan kayo ng police station, baka mapahamak pa ako. Pero we never know. Hindi namin alam ni Mama ang totoo and even you wala ring natatandaan. Paano kung
pinaghahanap ka na pala ng parents mo. Anak Oliver, may punto siya. Hindi naman siguro siya mapapadpad sa taniman ng walang dahilan, di ba? Kaya dito na muna siya habang nagpapagaling siya at maalala niya na ang lahat. Pero ma, pwede din po siyang matulungan ng mga professionals. Sige na anak, mas hindi makakatulong kung pipilitin natin siya sa bagay na hindi niya naman gustong gawin. Okay ma, fine. Kayo na po ang masusunod. Salamat po sa inyong dalawa. Kunin niyo na lang po muna akong kasambahay dito para po mabayaran ko ang utang na loob ko sa inyo. Nakayo kung wika pa ni Charmaine. Ngumiti naman ang ginang saga, tinapik ang braso ng dalaga. Ano ka ba? Walang katulong o kasambahay dito. Kung may nakikita kang gawain katulad ng pagwawalis, magiging masaya na ako kapag nagawa mo yun. Pero hindi ibig sabihin nun na alipin ka dito ha. Tulungan na tayong lahat. Yan ang ginagawa namin ni Oliver. Salamat po. Tia, tawagin mo na lang akong Tia Lo. Ikaw ba? Ano bang gusto mong itawag namin sa'yo habang nandito ka? Kayo po ang bahala, Tia. Okay lang ba kung tawagin kitang Yana? Yana po? Opo, okay lang po sa akin yun, Tia. Ay, mabuti naman at nagustuhan mo. O siya, sige. Pumuesto ka na dyan at ipag-aay na kita. Ikaw naman anak, magbihis ka na muna doon para makakain ka na rin. At iyon naman agad ang ginawa ng dalawa. Nagpapasalamat rin si Charmaine sa kanyang isipan dahil ramdam niyang mababait ang dalawa. Malayong malayo sa nalakihan niyang madrasta. Kung maalala niya kasi, naging masaya naman ang buong childhood niya kahit pa man maagang namatay ang kanyang ina. Hindi pinaramdam ng kanyang ama na siya'y ulila na sa ina dahil nagpakaama at ina ito sa kanya. Hanggang sa maisipan nga ng Ginoo na mag-asawang muli. Hindi niya pinakasalan ang madrasta dahil ayaw niyang palitan ang posisyon ng kanyang yumaong asawa. Noong unay, mabait pa naman ito, lalong-lalo na kay Charmaine. Ngunit nang magkasakit ang kanyang ama at binawian rin ng buhay, ay doon na nagsimula ang galit ng madrasta. Lalo pa noong nalaman nito na walang kahit ni isang pamana ang iniwan sa kanya. Lahat para kay Charmaine lang. Dahil dooy, inilila niya ang dalaga. Pinipilit niya rin si Charmaine na mag-withdraw ng pera dahil ang dalaga lang naman ang may karapatan sa lahat. Pinatira din nito ang anak nito sa ibang lalaki sa mansyon at balak pang ipakasal ang dalawa para kung ano man ang makuha ni Charmaine na yaman ay makukuha din ang anak niyang lalaki. At sa araw na nga ng mismong kasal sana ni Charmaine at ang anak ng madrasta ay tumakas siya. Pasikreto siyang sumakay sa isang dump truck at napadpad siya sa malayong bayang ito. Nakita niya ang taniman ng gulay at dahil sa matinding gutom ay namita siya ng cucumber at kinain. 3 araw na yata iyon ang kanyang ginagawa. Mabuti na lamang at nakita siya agad ng mag-ina. Iha, pagkatapos mong kumain dyan, may damit akong nilagay sa kama. Isuot mo yun at samahan mo ako sa mall, okay? Untag sa kanya ng ginang. Mall po? Ano pong gagawin natin doon, Tia? Ibibili kita ng mga bagong damit. Parang ang laki kasi nitong mga damit ko para sa iyo eh. Buti sana kung naging babae si Oliver. Ay may mahihiram ka, pero pasensya na at ako lang ang babae dito sa bahay. Naku, ako nga po ang dapat magpasalamat sa inyo, Tia eh. Niligtas niyo nga ako. Pinahiram niyo po ako ng damit. Sobra-sobra na po to. Ay naku, hayaan mo na. Dati pa man din kasi akong nangarap ng babaeng anak. Kaya lang hindi naging babae si Oliver. Plano pa sana namin ng papa niya na gumawa ng isa pa para maging babae na.
pero binawian din ng buhay dahil sa sakit nitong cancer. Kaya kung ano man ang ginagawa ko sa iyo ngayon, hayaan mo na lang, iisipin na lang kitang parang tunay kong anak. Ngumiti na lamang si Charmaine at hindi na nagsalita. Nanunubing na rin ang dalawa niyang mata dahil bigla niyang naalala ang yumaong ina. Ganito at ganito din kasi ito kung siya'y asikasuhin. At parang hindi mahalata ng ginang na siya'y naiiyak na, kaya yumuko na lamang siya't nagkunwari pupunta sa banyo. Nang maging maayos na ang lahat, ay nagpunta na nga sila sa mall. At dooy binili ni Charmaine ang lahat ng gusto niya. Para bang nalata na rin ang ginang na mas mahilig ang dalaga sa mga mamahalin at branded na damit, at nagbiro pa ito na baka nga ay laki sa luho ang dalaga, na tinawanan lang nito. Habang palipas nga ng palipas pa ang mga araw, ay hindi lang ang ginang ang nakakahalata na parang hindi sanay ang dalaga sa mga gawaing bahay, dahil maski si Oliver ay nahahalata na rin ito. Mangyari kasi ay nakakabasag na ng pinggan ang dalaga, at kapag nagwawalis ito o naglalaba, agad nagsusugat ang kamay. Bagay na hindi na pinalampas ni Oliver isang araw. Nang pagmasdan niya ito sa may likod bahay, na parabang namimilit na sa sakit ng kanyang kamay. Sumasakit na naman ba ang kamay mo? Untag ng binata na siyang ikinaigtad naman ni Charmaine. Ah, oh my, ginulat mo naman ako oh. Sagot naman nito sabay hawak sa kanyang dibdib. Show me your hands. Huh? I said show me your hands. Bakit? Ano ba ang... At kahit hindi pa tapos si Charmaine sa pagsasalita, ay kinuha na agad ni Oliver ang kanyang kamay at agad nilagyan ng ointment. Okay, there. Hintayin mo na lang mag-heal yan at huwag mo munang basahin ng tubig. Ibibigay ko na lang din to sa iyo para kapag natuyo na, malagyan mo ulit. Sabay bigay nito sa ointment. Salamat. Pero sana mamaya mo na lang nilagyan ng ointment. Maglalaba pa kasi ako eh. Medyo madami pa to at kailangan ko to agad matapos. At sino bang nagsabi sa iyo na ikaw ang magpapatuloy niyan? Ako na dyan. Kung may gagawin ka pa, sige na. Umalis ka na at iwanan mo na ako dito. Oh no, hindi. Ako na dyan, Oliver. Sumasakit na nga yung mga kamay mo oh. Tapos ikaw pa rin? Paano gagaling yan kung ipipilit mo pa rin kusutin ang mga damit natin? Sige na, ako na dito. Sanay na ako dito, no? Samahan mo na lang si Mama doon sa kusina if you want. At wala na ngang nagawa pa si Charmaine kundi mapangiti ng pagkatamis-tamis habang pinagmamasdan ang naglalabang binata na sobrang gwapo pa rin kahit pawis na pawis. Mga ilang minuto rin sigurong ganoon ang dalaga hanggang sa mapansin na nga siyang muli ni Oliver. Hey, nandito ka pa rin? Ha? Oh, iya. Oo nga no? Bakit nandito pa rin ako? Okay, sige pupuntahan ko na muna si Mama sa kusina. I mean si Tia, ang mama mo. Yun ang ibig kong sabihin. Nauutal pa nitong palusot na siyang ikinatawa lamang ni Oliver. Hanggang sa magsunod-sunod na nga rin ang paglalapit at pag-uusap ng dalawa. Minsan kasi ay si Oliver na ang tumatapos ng naiwang gawain ni Charmaine o di kaya'y mga gawain ng dalaga na nahahalata niyang hindi nito kayang gawin. Hey, ako na dyan. Sige na, maghanap ka na lang ng ibang gawain o di kaya matulog ka ng maaga para tumangkad ka pa ng 1 inch. Birong saad pa ng binata dito. Oh no, ako na Oliver. Palagi mo na lang kasing sinasalo ang mga trabaho ko eh. Nakakahiya na. Halata namang hindi ka sanay sa mga ganitong gawain. Kaya ako na. Siguro sobrang yaman mo no. Marami ka sigurong maid sa inyo.
kaya hindi ka sanay sa mga ganito. Hindi ko alam eh. Buti sana kung naalala ko na ang lahat. Bakit? Gusto mo na bang maalala ang lahat? Kasi kung ako ang tatanungin, sana'y hindi na. Naging mas masaya at maingay kasi ang bahay simula noong napunta ka sa amin eh. Naging masayahin din si Mama. And I'm glad nagagawa mo yun while I'm not around. Noon kasi kapag nasa work ako, siya lang mag-isa dito. Ngayon, I'm really glad that you came into my life. Oh, I mean, into our lives. I'm just happy. That's it. Pero syempre, darating naman talaga ang oras na maalala mo na ang lahat. Kaya wala na rin kaming magagawa doon. Talaga ba? Yup, you're like my sister to me. Pagkasabi nga nooy, ang mga matatamis na ngiti na lumabas sa labi ng dalaga kanina ay unti-unting naglaho. Sa isip niya'y kikilingin na sana siya, kaso parang kapatid lang pala ang turing ni Oliver sa kanya. Okay Oliver, punta muna ako sa loob at medyo masakit na naman ang tiyan ko. Paalam niya pa dito na tinanguan naman agad ng binata. Nang makapasok na nga ang dalaga sa bahay ay doon na napabuga ng hininga si Oliver at nasapo pa ang sariling ulo. Oh gee Oliver, bakit mo naman sinabi na sister lang eh? Masigit pa doon ang nararamdaman mo for Yana. Pero okay lang naman siguro yun, di ba? Baka nga may pamilya na siya eh. At ikaw naman may girlfriend ka na rin, kaya focus sa girlfriend mo. Nalulukang bulong ni Oliver sa kanyang sarili. Inaamin niyang simula noong unang beses na masilayan niya ang dalaga ay biglang bumilis ang pintig ng puso niya. Alam niyang mali dahil may girlfriend na siya pero hindi niya alam kung bakit hindi niya makontrol ang kanyang sarili. Iyon na din ang dahilan ng madalas nilang pag-aaway ng nobyang si Jenny. Dahil imbis na maghanap siya ng oras para makipag-date dito, mas nai-excite pa si Oliver na umuwi para makita ang dalaga. Hanggang sa maisipan niya ngang imbitahan ang nobya sa bahay nila para doon mag-dinner. Ilang oras din nagprepara ng pagkain ang ina ng binata. At nang dumating nga si Jenny, ay doon na nahalata ni Charmaine na panay lang ang titig nito sa kanya. Mga titig na akala mo'y lalamunin niya siya dahil sa inis. Natapos naman ang gabing iyon na nagkakatuwaan pa ang lahat, maliban na lamang kay Jenny na halos mag-apoy na sa galit. At nang paalis na ang dalaga ay sakto namang nakita ni Charmaine na naiwan nito ang kanyang panyo. Sinundan naman agad ito ni Charmaine para sana ibigay ang panyo dito. Pero nadatnan niya ang dalawa na nag-aaway. Kaya imbis na makisali sa eksena, nagtago na lamang siya at nakinig. Oh, don't fool me Oliver. Akala mo ba hindi ko nakita kanina ang estelo mo ng pagtingin sa yanang iyon? Ni minsan ay hindi mo pa ako tiningnan ng ganun. Rinig niyang singhal ni Jenny. Are you saying that I like her? Hindi ba? Hindi mo nga ba siya gusto, ha? Feeling ko, oo. Mas excited ka pa ngang umuwi eh, kaysa ang makita ako. Kapag naman date natin, parang nag-usap lang tayo para pagkwentuhan siya. And you know what? The way you say her name, it's different. Hindi mo rin ba nahalata na siya ang dahilan ng pagsiselos ko? Palagi na lang tayong nag-aaway because of her. Kaya ayoko na. What? So are you breaking up with me, Jenny? Oo, ayaw ko na. Let's end this. Huling wika ni Jenny sabay alis. Nang makalis na ang kotse ni Jenny ay doon na nga nagpakita si Charmaine at nilapitan si Oliver. Kanina ka pa ba dyan? Panimula naman ng binata. Ihahabol ko sana itong panyo ng girlfriend mo. Pero nakita ko kayong nag-aaway. Bakit hindi mo naman siya hinabol?
I don't know. I just don't. Narinig mo ba ang lahat kanina? Oh, hindi. Medyo, kunti lang. Oh, come on. Huwag kang magsinungaling dahil it's obvious na narinig mo ang lahat. Yeah, paano ko pa ba aaminin na narinig ko ang lahat? Ang awkward kapag ganun. So, narinig mo nga? Oo. At hindi mo man lang ba ako tatanungin kung totoo ba ang lahat ng yun o hindi? What for? Ngunit, imbes na sumagot, ay hinila lamang ng binata si Charmaine saka hinalikan sa labi. Sobrang lalim ng halik na iyon at ramdam ng dalaga ang matinding pananabik at pagkauhaw. I don't know what's on you, pero parang nababaliw na ako kapag iniiwasan kitang isipin. I like you, Yana, or kung ano man ang pangalan mo. Hindi ko din alam kung may pamilya ka na ba o wala pa. Pero hindi naman siguro masama itong nararamdaman ko, right? I can't control my feelings. Just let me kiss you. Pag-amin pa nito at muling siniil ng halik ang dalaga. Tumugo na rin si Charmaine dahil kung anuman ang nararamdaman ni Oliver para sa kanya ay ganoon din ang nararamdaman niya para sa binata. Mabuti na lamang din at nagawa pa nilang kontrolin ang mga sarili ng mga oras na iyon dahil kung hindi ay baka may nangyari na nga sa kanila. Simula nga ng araw na iyon ay mas pinakita pa ni Oliver ang kaswitan niya. Nalata naman agad ito ng ginang kaya una nitong kinausap ang anak na si Oliver. Hindi naman nagdalawang isip ang binata na sabihin ang totoo kaya natawa na lamang din ang ginang. Sunod naman nitong kinausap si Charmaine at doon na nga rin napaamin ang dalaga at sinabi na rin niya dito ang totoo na siya'y nagpapanggap lamang na walang maalala. Nagulat man ang matanda pero mas pinili pa rin itong pakinggan ang rason ng dalaga. Naiintindihan kita, Yana, Charmaine, pero hakayaan mo lang bang maghari-harian ang madrasta mo at ang anak niya? Huwag kang matakot dahil kung sino man ang dapat na matakot sila yun at hindi ikaw. Pero tiya, paano ko po ba ito aaminin kay Oliver? Magagalit kaya siya sa akin? Ngunit, hindi lingid sa dalawa ay nakikinig lang pala noon si Oliver sa pag-uusap nila sa may hardin. Doon na nga pumasok sa eksena ang binata at agad na nilapag ang isang papel kung saan naroon ang litrato ni Charmaine na may nakalagay na missing person at reward money na 100,000 pesos. Kinuha naman agad iyon ng dalaga at doon na nabigla. Kailan mo to nakita? Last week pa. Last week? Ibig sabihin ba? Oo, alam ko na ang lahat-lahat. Dahil nang makita ko ang picture mo, ay sinearch ko ang family background mo. And I found out about your stepmom and missing bride ka. Pero dahil na rin sa narinig kong confession ngayon, nalaman ko na ang lahat. I'm willing to help you overcome your fear, Yana. I mean, Charmaine. Harapin nating magkasama ang kadimunyuhan ng madrasta mo. At doon na nga naiyak si Charmaine at agad na niyakap ang binata. Niyakap rin ito ang ginang dahil sa ilang linggong pananatili niya doon ay walang ibang pinakita ang mga ito kundi kabaitan at pagmamahal. Ginawa naman agad nila ang napagplanuhan at napalayas nga ang madrasta sa mansyon. Sa tulong rin ng kinuha nilang abogado ay nasampahan ng kaso ang mag-ina. Hindi na rin pinapalapit ng mga pulis ang mga ito kay Charmaine kung sakali mang makalaya. Labis din ang pasasalamat ng dalaga kay Oliver dahil sa walang sawang suporta nito.
Kahit paman pilit niyang sinasabi dito na balikan si Jenny, pero ayaw na ni Oliver. Dahil bukod daw sa may toxic attitude si Jenny, maldita din daw ito. Kung may liligawan man ako, ikaw yun, Charmaine. Romantikong usal ni Oliver. Pwede ba kitang ligawan? I mean, pumapayag ka bang maligawan? Muli pa nitong sambit. Ngumiti naman ang dalaga at tumango-tango lang ng paulit-ulit at nagyakapan na ang dalawa. Sa paglipas ng panahon ay naramdaman muli ni Charmaine ang kalinga ng isang masayang pamilya dahil kina Tia Lo at Oliver. Kaya naman, nang sagutin nga ng dalaga si Oliver ay mas lalo pa silang naging masaya. Ngayon, si Oliver na rin mismo ang tumutulong sa nobya sa mga negosyo na naiwan ng yumaong ama ng dalaga. Mabilis namang natuto si Charmaine kaya naging madali lang ang lahat para sa dalawa. The end. Oh my kulay, how sweet naman. Ang sweet ng pag-ibig nila. Ang kilig naman. Another mabait na lalaki na naman sa Kulay TV. Naku, palagi na lang tayong na-in-love dito. Oh my goodness. Alright, if you enjoy, please like and comment. Thank you, Regine, for writing this beautiful story. Thank you all my subscribers and listeners. And kung hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe and don't forget to click the bell para ma-notify kayo kung may bagong upload tayo dito sa Kulay TV. Alrighty, this is Ethel McManaman saying, bawat buhay ay may kulay. Thank you and take care. Dagan kayong salamat. See you sa next story. Finally. It's now 2:27 a.m. here. Finally, matulog na ako. Alright, good night mga kakulay.